Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel. So yun guys, vlog tayo ulit guys, update tayo sa ating gapi. At siyempre guys, may gagawin tayo ngayon dito sa ating mga gapi ngayon. Ayan. At kapon pala guys, nag-water change ako. Ayan. Kaya medyo may konting dumi na lang, hindi kagaya kahapon, sobrang daming poop niyan dyan. So ngayon itong mga pee-dirt, ayan. Ito yung dalawa kong reserve pee-dirt female. Ayan, may madumi dito guys. And then, ito guys, ayan, may fry ng full gold at fry ng RDSS. May parang 3 peraso na fry ng RDSS. Kasi guys, ito nandito natin. Ayan, yung isang female dito, nag-drop to ng mga 3. So, buntis pa siya guys. So, yun yung parang unang drop. So, tinabi ko yung anak. So, buntis pa. And then, ito, mas malaki yung tiyan na itong isa. So, ito, may fry na ako nakikita dito isa. Ayan guys. Kita nyo ba? Diba? So, kinage ko na kasi napansin ko na fry eater sila. So, inahabol nila yung fry nila. Hindi nila tinatantanan. Ayan. So, ayan. Naka-cage na siya. So, mga siguro weeks. Mga weeks pa siguro. Magdi-drop to. Ayan. Kasi yung laki ng tiyan niya guys. Oh. Yung... Tapos, yung pinaka-breeder ko talaga ng RD. Ito kasi yung line ko na sa Batangas ko nabili. Ito yung... Ang laki ng difference, diba guys? Yung... female na ito, yun, mas di ba yung pattern, tapos yung male din, ayan, compare dito dun sa tropa ko. Ito yung nakuha ko sa tropa ko, ayan. Medyo malalaki yung pattern nito. Ito yung binili ko na pambenta, pero nagtabi din ako ng 2 sa akin. Siyempre pwede kong i-cross sa anak nito guys. So, ayan. Ito yung full coat natin guys. At sa kasamaan palad guys, yung isa dito na mas malaki, yung nag-drop din ng mga ilang piraso. So, wala na guys, namatay na siya. And then ito guys, nanghihina naman tong isang kaka-drop lang din. And then yung nag-drop ng marami, yung fry dito guys. Ito, fry niya to lahat, ng mga 15 piraso dito. Ayan, so, ayan, ganoon talaga guys sa mga female breeder kapag na-stress siya sa pag-drop niya. Minsan talaga, hindi na tumatagal. May mga ganoon talagang pangyayari. At meron naman female na kagaya nito, itong HB Blue na to, nag-drop na to pero still healthy pa rin siya. Ayan, malusog, maliksi at matakaw pa din. So ganoon guys, meron talagang female na after mag-drop na mamatay. And then tanggapin na natin ng ganun kapag ganito na yung behavior. Ayan. So pero tinatry ko pa rin naman, ayan, sa quality ng tubig. Kaya ko napansin yung bawas ulit. So maglalagay kasi ulit ako guys. Salagyan ulit siya ng Met Blue or Talisay para bumalik yung lakas. At ito ang main maliksi. So, marami naman tayong fry niyan. So, ayun. Makakapagparami pa naman tayo ng ating full gold. Then, yung RD at itong P-Dirt. Ayan, sana mag-ano tong P-Dirt. Ayan, success na tong breeding natin P-Dirt. Dahil wala natin tayong P-Dirt at nakuha pa yung 11 female natin ng P-Dirt. Shoutout kay Sir Kyle FH. Ayan, at ito pa rin niya kay. Shoutout sa bossing. Kinuha niyo yung mga female P-Dirt natin na napalaki doon sa kabila. So, at ito, may MSSBT ako dito guys na breeder na wala ko napansin nyo, wala nang male to guys. Wala nang male yan kasi pregi na yan. So may laman na rin naman yan. So hintay na lang tayo sa anak. At pag lumaking anak na male, iba-back crossing ko, ibabalik ko sa kanya para yun na yung nalagay ng egg sa kanyang chan ulit. At ayan guys, so kita nyo dark na dark kasi yung chan. So possible yan na fry na yan. At ito naman HB Blue dito guys. Ayan, so relaxing lang ulit. Ginagamot ko din to. Medyo hindi kasi okay yung pakiramdam nito. Huwag lang natin i-stress yan yung mga ganitong klase ng isda. Yung mga ganyan, papakita lang itong behavior na medyo hindi sila okay. Mas better na hindi sila na-stress. Ayan. Tapos siyempre guys, meron tayong bago dito ang strain na ayan, Bluegrass. So ito yung napili ko sa aking breeder at tinabi ko talaga kasi kuwang-kuha pa niya yung quality ng pagka-Bluegrass. So akin to, gagawin kong breeder to. Sa mga gusto ng Bluegrass, abang-abang na lang kayo sa magiging fry nito guys. At ginugroom ko pa to dito guys, tong male. At ayan yung mga female niya. Tapos may natira pa dito yung dalawang female dito, medyo hindi ko na gusto pero ang laki. Ayan guys. At ito talaga yung nabighani ako sa mga female na to. So may 3 ditong female at yung isang malaki tiyan na yun. Ready na. At bawi na lang sa anak guys. Ayan. So may bluegrass tayo.
Ayan. So, konti pa lang naman strain natin kasi wala na tayong koi at wala na rin tayong pastel. May pastel dito, isang malaking female. Ayan, pastel dito. So, wala lang male to, pero mukhang pregi naman siya at sana mag-drop kahit mga tatlo ganun. And then, yun nga guys, kung napapansin nyo guys, meron tayong ganito. Ano to, tray to ng ano, sa mga aquatic plants. So, ngayon pala guys, ito, gagawa tayo nating aquatic plants. Meron tayo ditong bistay. So, bistay lang muna guys yung gagawin natin. Ayan, bistay. Kasi mahal yung aquasoy. So, ito, binalawan ko na to. Maraming beses ko na to binalawan. So, ilalagay ko yun dito guys. Then, magtatanim tayo ng hornwort. At kung sino nakakalam ng ganitong klaseng plant, ayan, ang ganda kasi niya. Ayan, so parami tayo ng ganito guys. At gusto ko yung kabumba ba yun? Kabumba. Ayan guys, so paparami ako nun. So ayun guys, wait lang, balikan ko kayo at magtatanim lang muna tayo. A few moments later. So yun guys, nakagawa ko dito ng mga ilan to? 9 na slot ng ating gagawing aqua plant. Ayan, aquatic plant. So kuha tayo ng stem ng mga ating hornwort at itutusok natin dyan guys. Wait lang guys So yun guys, nakagawa na tayo ng ating mga papalaguin na plant. So hornwort to, ayan. So nilagay natin siya sa may kulang pa pala dito guys. Sorry, hindi pa natin nalalagyan. So habol ko lang muna to guys. Wait lang guys. At ayun guys, kompleto ng ating 9 slot ng ating hornwort. And then titignan natin guys kung kasya siya dito. Kasi dito natin siya papadamihin. So lubog natin dito. Yan. So dahan-dahan lang para hindi magulo yung bistay na ginawa natin. Yan. So sakto pala guys yung 9 slot dito sa tubig. So ayan siya. Kita nyo guys. So nakatayo yung hornwort natin. Ayan. Nakatayo. So gagawa pa ako guys ng ilan-ilan slot pa. Gagawa pa ako. So dapat ayan, nakalubog siya sa bistay. At mamaya dapat maaarawan din siya. So ayan guys, ito ko muna nilagay. Ito yung paramihin ko at gagawa pa ako guys. Ayan. And then yun lang guys, yun lang yung update natin ngayon sa ating Gapi mini farm dito sa CB Gapi Vlog. So yun guys, yun yung ginawa nating unang product ng ating pananim aqua plant. Ayan. So pag tumama yan guys, makapag-out ako ng ganyan guys. So PM na lang kayo kapag kailangan nyo ng hornwort at yung ganun. At bibili pala ako ng kabumba ba yun. Hindi ko alam kung anong tawag yun. Basta yung maganda yung para siyang broccoli ng para siyang broccoli. Alam yun guys, yung ganun yung tsura na plant. So ayun, gagawa pa ako guys. Kasi marami yun. So ang dami nito. Ang dami nitong plant tray na to guys. So yun lang guys, kita-kita na lang tayo at update ko na lang kayo guys sa outcome nitong ginawa kong plant at sana mabuhay guys. And then yun lang guys, kita-kita tayo sa next vlog.